papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Magwo-walk out po kami dito. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway guys, wala na pong kahit ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin for today's video, PBBM, napahiya at nagkainitan sila ng isang congresswoman na si Ana Bondok ng Candaba, Pampanga. And guys, talagang nagkainitan talaga sila. Dahil kung titignan natin yung punto ni Pangulong Bongbong Marcos, ang gusto niya na masolusyonan yung naging bahanga dyan sa Candaba, Bulacan, sa Pampanga. Di ba? So nagka-debate sila. Pero yung punto rin naman nitong si Congresswoman Ana Bondo, kailangan mag-dredging tayo, di ba? Mag-dredging tayo kasi nga bumababaw na ang tubig. So, nung una, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi, mga temporary lang kasi yan eh. After 6 months, pag hinukay mo ngayon, after 6 months, babalik din, bababaw din yung so, magagastos lang ang gobyerno. Yun ang katwir niya. Yun talaga yung pinupunto niya nung unang nag-debate sila, nung nagka-debate sila, nagka-intent sila. Sabi niya yung congressman, hindi, sabi niya, pag gumawa kayo ng, kasi gagawa siya ang gobyerno ng isang parang imbakan ng tubig dyan sa Candaba. So medyo nagalit itong congressman dahil nga apektado yung kanilang palayan. Di ba? So mamaya guys, panoorin nyo yung buong video, papakita ko sa inyo sa dulo nito guys. So yun na nga, so pinipilit pa rin na kailangan may dredging. So ayaw talaga ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga magastos. So gagawin nila, kukuha sila ng parte ng lupa ng Candaba at doon ilalagay lahat ng tubig once na umulan para lahat ng daloy at bumaba yung tubig. Pero ako, sa puntong yon, mas pabor ako, okay yun, gumawa siya ng ibang ano, pero mas pabor ako doon siya sinasabi ni Congresswoman Ana Bondok na kailangan pa rin ng dredging, di ba? Kasi nga, pag pinabayaan yung ilog, kasi guys, hindi man naitanong, doon sa amin sa Pampanga, nandun kami sa Pampanga River. So, after pumutok ng Mount Pinatubo, kasi bago pa pala pumutok yon, napakalalim ng ilog namin yan. Papakita ko dyan sa screen, makikita nyo sa video. Yung nilalakaran namin, nakasama si Mama Mary, na pinuprosesyon namin. Yan, in-house namin. So, kasi after nung pumutok ng Pinatubo, dumaloy yung lahar doon, napakadami. Hanggang sa bumabaw na yung ilog. So dahil bumabaw na yung ilog, natural yung tubig mula doon sa taas, di ba? Mula sa Kabayanan, yan, sa mga Masantol, Makabebe, Guagua, hanggang sa pataas ng Pampanga. Kasi pag ganun yun eh. So, pag bumabara yun, naiipon yung tubig sa taas, ganun yun. So, nung nagsalita na nga itong si Governor Pineda, inamin niya mismo, di ba? 10 years nang walang dredging na umaandar doon sa ilog ng Pampanga, na walang nagbuhukay. Totoo po yan, pag umuwi kami ng Pampanga, wala kami nakikitang gumagana ng dredging. Ilan lang at bihira pa. Kaya nangyari, talagang bumabaw na bumabaw. Kaya dapat ang gawin para sa akin, tama yung sinasabi na Pangulong Bongbong Marcos na gagawa silang kung papayag nga yung Candaba at saka mayors doon sa malapit, doon sa area na yon. Pero kailangan ituloy yung dredging kasi nga, habang tumatagal, lalong bumababaw yung ilog. So, kailangan pa rin talagang tanggalin yun. Hindi pwede pabayaan na lang kahit gagawa silang babara din. So, pahirapan din. So, narito guys, kayo naman lang manggusga, panoorin nyo yung buong video kung paano sila magkaintan. Alright? So, dito na, pasok, BBM. I'm Congresswoman Ana York Bondok.
Good morning po and thank you very much po for visiting our province. Malaking bagay po sa amin ito. I am the Congresswoman of the 4th District of Pampanga. I-clarify ko lang po, no, there are 198,000 affected families. I would like to let you know po, everybody in this room, 100,000 po na affected families ay nasa distrito ko. So 50% po of the families that are evacuated. At sa amin, hindi na po in-evacuate kasi hindi na po kaya na evacuation center. 8 bayan po ang naging evacuation center mismo. They all piled po into the 4-story classroom building po or 2-story classroom building kasi po yung bahay nila hindi na po makayanan. So, right now, baka ho, the water is existing. So, tama po yung tanong nyo, bakit po hindi makalabas yung tubig? And I would like to share, ang dami ko pong in-interview ng mga tao. This is the worst flood since 1972. I know it's shocking. I know it's nakakabigla. But since the tail dike was breached po in 2012, this is now the worst flood that has happened. Never before po have I seen 4 towns become a sea. Dagat na po. Macabebe, Masantol, Santo Tomas, San Simon, and Minalin. Ngayon po, the level of rainfall that fell was actually normal. Normal rain. Normal bagyo. Hindi po siya abnormally strong na bagyo. So, upriver po, yung tubig na pumunta doon, okay lang. Pero sa downriver po, there was mysteriously a new source of water na bigla pong normally the baha sa baba takes days kasi bababa po yung tubig mula sa taas. Sa Santo Tomas po, 2 hours lang po at sa Palit and Minalin, 2 hours lang po, may tubig na. So, mysteriously, hindi po galing sa taas yung tubig. There was some new source. And the water was so overwhelming po. And it remains to be overwhelming today that the NLEX was already breached, which has never happened po since bata pa po ako. I have never seen sandbagging or pumping out of water sa NLEX. Ito po talaga ang nakadisrupt po, hindi lang po sa province of Pampanga, but the entire Luzon business, security, safety ay napinsala po. So our one and only road going to the north, to Metro Manila, ay hindi po nadaanan, and that is the NLEX. We have an alternative road, the MacArthur Highway, na dahil po sa problema, na-crush na po si MacArthur, and nobody can pass there up to this day. Abot kita po yung tubig last Sunday. So, I would like to say that this is probably the worst flood. Not in terms of agriculture po, yung sinabi niyo po, we are very grateful. Kaya lang po sa taas, where we mostly plant, which is Candaba, San Luis, luckily, maliit lang po yung seedling. So wala pong masyadong nasirang rice. Though if you want to give help, okay lang po yun. But to be very honest po, it was not as devastating upstream. Yung downstream po. And today, we still have a lot of water. And kinatatakot ko po sa NLEX, baka po mag-last po ng weeks to months. And every time it rains, the same thing will happen. So, sana po matulungan niyo po kami, and we are very willing to work with you po. Yeah, let's first. I'm happy that former Secretary Babe Singson is here because siya talagang pinag-aaralan niya itong takbo ng daloy ng tubig. Siyang gumagawa ng plano para sa ating flood control. Is there a particular reason why the water has collected and has taken so long to dissipate? Good morning, Mr. President. Good morning, to everyone. I was just explaining earlier this morning kay former President GMA at saka kay Governor Pineda that really the reason for this is that the whole water system or waterways in Bulacan punong-puno na talaga. And therefore, the water that comes from Pampanga River hindi makalabas. Because the natural drain of all of the upland or upstream water, ang pupuntahan yan Manila Bay. Okay. So since the waterways in Bulacan, because of the talagang excessive releases of water from both Bustos at Ipo Dam,
talagang punong-puno yung Bulacan Rivers. No? Hindi ho makalabas yung tubig galing Pampanga. So, again, as I was proposing, the solution here, the permanent solution, is water impounding upstream. The main reason, Mr. President, why Bulacan River is clogged, between Bustos and Ipo, no, ang sinasabi sa amin ng NIA, because we've been meeting with NIA as well, si Administrator Gillian, 100 MLD or volume ng nagagamit sa Bustos. Pero sa Ipo, 700. May malaking volume na sumusubo between Bustos and Ipo, and this is from Bayabas River. So dapat mag-imbak na doon sa Bayabas, i-retain yung tubig doon, wag nang i-release habang bumabagyo, para ganon medyo may carrying capacity po yung Bulacan. At makakalabas naman si Pampanga River water. Now, as far as Pampanga, the solution there is water impounding upstream San Antonio Swamp and Candaba Swamp, para ganon, during disturbances like this, yung excess water capacity of Pampanga, itatabi nyo muna doon sa water impounding, both in San Antonio at Candaba Swamp, and release that when there is already carrying capacity on Pampanga River. When you speak of impounding the rainwater, how big May mga studies naman ho yan. We estimate Candaba might take 100, 200 hectares, depende kung gaano kalalim ang huhukayin. Ganon din, mas maliit yung sa San Antonio Swamp. But ang problema kasi, from San Antonio, napakatarik po ng river beds. So dadalhin talaga niyan lahat ng putik, and the scouring that happens along the way, talagang massive. Putik lahat. If I may, yes. I'm sorry, very, very sorry to interrupt. Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Ma'am, excuse me. The total Candaba Swamp is 2,000 hectares. Okay. Now, imbis na nababaha yung buong 2,000 like what's happening today. Sir, Candaba Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number 1, subsidence po downriver. Number 2, I'm sorry? subsidence po or sinking of the land. But Opo. that's what precisely what he was explaining, is that hindi na nga napuno na. So, hindi natin sa downriver sa inyo. Kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Naiembudo po. Kaya nga, pero hindi, this is not something that we're doing intentionally. It is something hindi that po. has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in Napakalakas ng Candaba ulan dun is sa taas, normal. kaya bumaba yung tubig. Yes po, but the All right. water level was Let's, not abnormally high. instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. I will go, reasons, no? Sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number 2 po, silting po. The rivers are silted down river. Let me focus you a little more Opo. clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just done? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long What time. has been Gusto going po on? nila, yung tubig po sa Candaba, gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number 2, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po ng Okay, tubig so what's the doon. solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised And- and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Sir, meron po kaming Korean loan that's going to happen. So sana po matuloy po yun. Everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka Kami- ng hukay,
Tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slope protection. That is the subject of our The, Korean the, the, loan. the siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po yun. Oh, it's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil and kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. Mr. President. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you, first, it is a very temporary solution. It lasts for, maganda na yung 4 to 6 months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So, we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. Swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. Ito lang po, no, sa Candaba Swamp po, this is very important. Food security po ang Candaba Swamp. The Candaba po, 3 plants 3 times a year. Pag linagyan nyo po yan ng tubig, dadagdag naman po ang rice import natin. In fact, the 4th District of Pampanga is the only rice-producing region right now in Pampanga. Pag i-impound nyo po yung tubig, wala na pong rice dito. Ayaw sa amin. Want to break free? Mr. May President, we ask the Mayor of Candaba po to let us. Ayan, I am the perfect. mayor of O yan. Candaba. O, The liga. project of the former secretary way back 2013. And those affected farmers, families, more than 9,000 in Candaba. Of that, 2,000 hectares. Mr. President, wala silang pinropose sa amin that these 9,000 affected farmers will be given another job. So kaya tumayo yung mga Kapampangan, yung mga taga-Candaba before, and we oppose this with Congressman Rimpi Bongo, na ayaw namin sa Candaba na gawin impounding. I'm sorry, Hold mo muna. I will interrupt Yes, sir. here. Pinag-uusapan lang natin yung technical solutions doon sa baha. Okay? Yes, sir. So, Dadali ko, sir. ito ang sinasabi na maaring solusyon. Ngayon, tama ka, like a good LGU executive, inaalala mo yung hanap buhay ng mga mawawalan ng hanap buhay. Ang pagkakamali sa unang proposal, hindi nagbigay ng kapalit. Tayo naman, kung gagawin natin, may kapalit. Hindi na, wala tayong interest na sirain ang hanap buhay ng 6,000 na farmer. Di ba? So we will do that. But what we are trying to do right now is to assess the technical aspects of the flooding. Ano ba nangyari? Bakit hindi bumababa ang tubig? Ano bang maaari nating gawin? Ngayon, may epekto yan. Sasabihin natin, ilalagay natin sa swamp. Paano nga yung mga nagtatanim doon? O di maghahanap tayo. We will find something else for them to do. We'll find another piece of land. Hindi naman natin sila pababayaan. Thank you. Pag nangyari yun, magre-resign na ako ng DA dahil Sir, mali na yung thank you, aming, Mr. President. hindi na tama yung aming Yung kay plano. Congresswoman Ana York na dredging and desilting. Yeah. Kasi bata pa ako, lumaki ako sa Candaba, nakita ko before, malalim yung Pampanga River before. And now, yung Arayat, Candaba, San Luis, kapag hindi tag-ulan, naglalakad na lang ang mga tao, masyado ng mababaw, Mr. Former Secretary. Siguro, bigyan ko ng suggestion yung kay Congresswoman Ana York, one of the solution, aside from that, gagawin nating water impounding ang Candaba and other municipalities, from Masantol, paakyat dito sa amin, i-desilt natin, i-dredge natin. Mr. President, payag naman kaming mga mayors na bigyan nyo kami mga dredging machine with our budget, tutulong kami na continuously i-dredge namin yung area po namin. Well, Ang nangyayari po kasi ngayon, may mga dredging tayo na hindi tumatakbo po yung iba. Kaya
Ang Pampanga River, masyado nang mataas yung bed niya. Tiga. Kaya pagdating po ng tubig, nag-o-overflow ka. Teka, naliligaw tayo eh. Ang usapan dito, ano ang gagawin, bakit matagal bumaba ang tubig? Number one, paano natin, dahil nga malakas ang ulan. This is what people, kailangan maunawaan ng tao. Lahat ng karanasan natin tungkol sa panahon, wala na yan. The weather is changing. Hindi na tayo babalik sa dati. Ganito na ang climate change. I'm sorry, it's really bad news, and we all don't want to deal with it, but we have to. I'm sorry, but ganyan na ang nagbago na ang mundo. At yung mga inaasahan nating season, planting season, wet season, dry season, di na sumusunod. Yung ganitong klaseng pagbuhos ng ulan, doon sa amin, doon sa norte, yung dumaan yung Egay, the last time that nakaramdam kami ng ganon, more than 20 years ago. Bumalik. Ganyan, kaya hindi na maaari na gagawin natin yung dati nating ginagawa. Dahil it doesn't work anymore. We have to think of new things. We have to be more attuned. Kailangan na unawaan natin na mabuti ang problema ng climate change, ano ang naging epekto dito sa atin. So that's the first thing that kaya yan ang una dapat nating maunawaan at matanggap. Yan na talagang katotohanan ngayon. Hindi na talaga magbabago. Yung dating summer natin, Mayo, Abril, pagkatapos ng summer magtatanim tayo, January nagmimil na tayo, wala na yan. Alam ko, nahihilo tayong lahat, pero wala na yan. Kaya kailangan natin pang-isip ng mga panibago. Kung umulit ito, mag-dredge tayo, sabihin natin. Tapos dahan-dahan bumaba ang tubig. Mga 6 months from now, umulan ulit ng ganito. Anong gagawin natin? Baha ulit. Sir, may I? The last time, if I remember, nung way back 2010, Secretary, na pina-stop po natin ang desilting project, tama po ba? So from that time, itong mga dredger po na na-assign dito sa province ng Pampanga, sir, we have, I think, 8 dredger machine, boss. Kaso, boss, here's the mayor, they all know na pag tumakbo itong mga dredger natin na to, swerte ng tumakbo ng 3 beses sa 1 linggo at sa 2 oras lang natatakbo. So there's no accomplishment po. From 2010, walang major accomplishment itong mga dredger na to. Kanina yung dredger? Under Public Works po, sir. Public Works? Opo. Ang hindi ho kasi namin maintindihan, if they're dredging, sir, hindi naman ho tayo aabot sa ganito. Silted po talaga yung lugar, sir. Pero it's been how many years? More than 10 years na walang malaking major desilting na nangyari po sa province. So, naipon yan. Meron nga ho tayong dredger, hindi ho natin pwedeng sabihin may performance po to dahil 2 beses sa 1 linggo at 2 hours para nang nagpainit ng makina itong mga to para patakbuhin. Okay, so... If they have accomplishment, there must be a spoil site. That's another, okay. So, ayusin natin yung dredger. Apo. What now? Pag Then- naayos natin yung mga dredger o kumuha tayo ng bago, ano ngayon ang gagawin natin? Napapasalamat po ako, sir, Dredge- dahil naghahanap kayo ng talagang permanent solution. Malaking pabor po sa probinsya yan. Papasalamat po kami. There's other study or what study that we can present po para Okay, sa permanent. let's put that. Okay po kami doon. Let's put that. Ito, I'm sitting here, kaharap po kayong lahat. Aayusin natin yung mga Opo, dredger opo. nyo. Malapasalamat po kami doon, Ano Mr. ngayon ang President. susunod natin gagawin? Sir, eto po, meron po kaming Korean loan to clear up the downriver para po bumaba yung tubig. So sana po matuloy na yon. We have finished phase 1 and phase 2 nasa NEDA na po. Kung sakali pong susuportahan nyo po, the Koreans po will do a big loan, will do po a big flood control po downriver to help the water come out. What is the... ODA po yan. No, wait. What is the program? Where is it located? And Malolocate po siya. ano yung proposal? Opo, malolocate po siya sa bayan po ng Santo Tomas, Minalin, Macabebe, and Masantol. We will widen po yung third river, which is one of the largest draining tributaries po.
with slope protection. So yun po talaga, tuloy-tuloy po. Kung kakalkalin po yan and it will be Yeah. moved to Here's the the side. problem. Kung hindi maayos yung downriver ng Bulacan, kahit may slope protection yan, kahit pinaano mo yan, hindi pa rin mababa yung tubig. Kahit na ayusin natin yung ilog ninyo, palaparin natin, maglalagay tayo ng slope protection, kung hindi lumalabas yung tubig dito sa baba, Babalik. hindi pa rin lalabas yung tubig dito sa inyo. Ay, lalabas po yung tubig once we do this. Because But the it will- third river is one of the main, Okay. main draining po. Let's go back to the beginning. The reason that ang dahilan kung bakit yung ilog ay hanggang ngayon ay masyadong malaki pa. Dahil walang mapuntahan. Okay? Dahil yung ganito nga, napakalakas ng ulan na puno na nga sa downriver. Kahit ayusin mo yung ilog mo rito, kung wala pa rin pupuntahan yung tubig, pareho pa rin ang problema. Wala tayong nasolve. Pinalaki lang natin yung ilog. Wala nga lalabasan eh. Wala pa rin lalabasan eh. Sec, babe, what maybe you can explain it better than me because you're the Mr. technical President, I think ano. there is a total misconception when I say impounding. Hindi ko naman lulubugin yung buong Candaba Swamp. Out of the 2,000 hectares, we're saying 200 hectares, wala pang 10% ang ilulubog mo lang. So that the remaining portion of Candaba, all season, pwede nyo lang gamitin. Hindi ka pareho ngayon. Ano pwede nyo itanim dun? Wala. Itik lang ang inaalagaan dun eh. No. So I'm saying, out of the 2,000 plus hectares of Candaba, Okay. pwede ba yung gobyerno bumili ng 100 or 200 hectares? Kayo na magsabi kung saan yan, and then we will do the impounding doon lang. Hindi yung buong, Oh. I never said impound water Okay. in the whole 2,000 hectares. Kasabay nun, yung mga ma-displace, kami naman sa national government, aayusin namin ang lagay nila. We will bring them to wherever it takes, yung malapit, baka malapit lang dun sa kanilang tinataniman. Hindi namin gagawin yun, napababayaan yung mga tao. No, I think Mr. President, it's How many easier hectares? to address the displacement of the 200 hectares than the All right. 2,000 hectares. Anyway, this is we have to listen, of course, to our local officials, no. Kung hindi natin gawin yung pag-impound sa Candaba Swamp, anong options natin? if Sec Babes, Mr. President, we will ask the former secretary to present the program sa mga mayors para maintindihan po namin. Okay, let's. Ayun po. Okay din po. All right, that's the, okay. We have a short-term solution. We'll fix the dredgers, number one. Okay, that's our emergency short-term solution. Thank you po. Ngayon, pag-aralan natin itong mabuti. Kaya, you have to keep, kailangan nakabukas ang pag-iisip natin dahil kailangan mga bagong solusyon dito sa bagong sitwasyon ng climate change. You ask any farmer, kahit saan sa buong Pilipinas, mga nagsasaka, tanong mo kung anong nangyari sa weather, hindi nila maintindihan na. Lumalapit yung farmer sa amin, nagtatanong kailan kami magtatanim. Ito pa yung magandang tanong doon sa Cagayan. Sabi, ano itatanim namin? Wet season, dry season? Hybrid o inbred? Dahil Di rin namin masagot. That's the situation. Yan ang katotohanan ngayon. That's the new reality that unfortunately we have to face. At again, ang Pilipinas, we are one of the most vulnerable sa climate change. So we have to adjust. We have to adjust. Yung mga hindi pa natin ginagawa noon, kailangan na natin isipin kung paano talagang gagawin. We have to come up with new solutions. Hindi natin pwedeng gawin yung ginagawa natin dati. Dahil